Ayan, sa kwento po natin ngayon, sama-sama po nating panoodin yung kwento ni Diego. Ito po ay tungkol sa kanyang naranasan ng buong pamilyang yun. Kasi po ito po ay hango sa totoong pangyayari. Totoong buhay. Bali nakausap ko po yung magulang niya. Hindi itago na lang po natin siya sa pangalan Diego at ganun din po itago natin yung buong pagkakakilanlan. Yan, sana po magustuhan nyo yung kwento at meron din pong aral na mapupulot dyan. Huwag nyo po sanang i-skip yung ads, at pakishare na lang din po ng ating video. Ayan, salamat po na marami at salamat po. Huwag na po natin patagalin, pakinggan na natin, Salamat po na marami. God bless sa lahat. Sa simulang kwento may isang pamilya, naninirahan sa isang kamaling. Malapit sa dagat si Diego ang nag-iisang anak nina Marga at Danilo. Sapul sa pagkabata ni Diego lagi siyang napapansin ng kanyang ama, na worry mo'y may kinakausap na hindi nakikita. Ibig sabihin nakakakita ito ng elemento tulad ng duwende, tikbalang, kapre, diwata, at mga laman lupa. Madalas din ito mapansin ng kanyang magulang na may kalaro. Dumating nga ang araw na si Diego ay nawawala. Kaya halos mabaliw ang kanyang magulang paghahanap dito. Pinabuti ni Danilo na lumapit sa isang albularyo. Malapit sa kabayanan, si Tandang Goryo ang nasabing albularyo. Nagwika si Danilo, "Amang nawawala ang anak ko." Hindi pa man nasasabi ni Danilo ang buong kwento, nagsalita na si Tandang Goryo, "Ang anak mo ay kinuha ng engkanto." "Amang may paraan pa ba para maibalik ang anak ko?" wika ni Danilo. "Meron pa, Ginoo." Wika ng matanda, "May litrato ba kayo ng anak nyo?" Dagdag pa ng matanda. "Meron po, Amang." Agad naman kumilos ang matanda, kumuha ito ng kandila at tinawas ang batang nawawala sa pamamagitan ng litrato. Doon nila nalaman na kinuha pala si Diego ng isang mapaglarong tikbalang, sa pamamagitan ng isang lihim na salita na gawang tawagin ni Amang Goryo ang diwa ng mapaglarong tikbalang. Kinausap ng matanda ang tikbalang, "Bakit mo kinuha ang bata?" Nagsalita ang tikbalang, "Kinuha ko siya kasi lagi iniiwan ng kanyang mga magulang. Wala nagiging oras ang mga magulang niya sa kanya kaya kinuha ko ang bata." Dagdag pa nito. Dahil sa sinabi ng tikbalang, nagalit si Amang Goryo, "Wala kang karapatan kunin ang bata sa kanyang magulang dahil magkaiba kayo ng mundong ginagalawan. Naiintindihan mo ba ang punto ko?" ani Amang Goryo. Sabi ng tikbalang, "Bakit ka ba nakikialam?" Tanda wika ng tikbalang. At dahil sa sinabi ng tikbalang, nagalit ang albularyo at umusal ng mga salita. Halos mapaungol sa sakit ang tikbalang sa ginawa ng matanda. Siya nga pala mga taga-subaybay ko. Ginamit ni Amang Goryo si Marga bilang medyum para mahuli ang tikbalang, at dahil nga doon nagmamakaawang humingi ng tawad ang tikbalang at nangakong ibabalik na ang bata, na sobra namang ikinatuwa ng mga magulang ni Diego. Aral, kahit mga abala tayo, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, lalo na tulad ng nasa kwento na may kakaibang abilidad makipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pwede kang mag-click ng subscribe. I-all mo na para manotip ka sa mga bago kong video. At maraming salamat sa mag-share at magla-like ng video na ito. Shoutout po sa lahat ng aking mga subscriber. Ayan, maraming salamat sa lahat. Mga solid po kayong lahat. Advance Merry Christmas.